Umalma ang ilang grupo at mambabata sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero meron ding ikinatuwa ang desisyon. Narito ang Express Report ni Mean Los Baños. Nagrally ang Akbayan Party List bilang pagtuligsa sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Sa inilabas sa desisyon ng mataas na hukuman, nilabag daw ng Kamara ang 1-year bar rule na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pinuna ng SC ang unang 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na hindi raw inaksyonan ng Kamara at kalaunay ibinasura. Ikinatuwa naman ng kampo ni VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema. Pagkilala raw ito sa rule of law. Ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa napahaliluya dahil natalo raw ang puwersa ng kasamaan. Ang isa pang kakampi ng bise na si Senadora Amy Marcos na nawagang respetuhin ang desisyon ng SC. Awat na raw muna sa politika. Pero kung si Senator Bam Aquino ang tatanungin, tila na etsapuera umano ang tungkulin ng Senado. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Maging si Senadora Risa Hontiveros, dismayado. Isa sa mga pinagtataka niya ay kung paano nalabag ang 1-year bar rule gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. Tingin naman ni Senador Joel Villanueva, desisyon pa rin ng mayorya ang dapat manaig. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, dapat igalang ng Senado ang pasya ng Korte Suprema. Yan ay kahit pasalungat daw ang opinyon ng maraming legal expert sa interpretasyon ng SC. Iginagalang din ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ng SC. Pero giit niya, may sariling kapangyarihan ang Senado na magdesisyon sa impeachment. Handa rin daw si Senator Erwin Tulfo na makinig sa lahat ng ebidensya. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi pa tapos ang laban. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Pero babala ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung hindi kikilalanin ng Senado ang desisyon ng SC. Laging mag-iisip ang taong bayan, ang mga iba't ibang mga sektor. Sino na susundin natin? Yung Senate ba o yung Supreme Court? So kung gano'n na mangyayari, yun yung tinatawag natin constitutional crisis. Sino ba talaga yung dapat masusunod dito? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.